Okay, UE at saka UST. So, ito yung nagpapatunay na kapag ka nagpatambak ka ng malaki at humabol ka, chances are oras ang kalaban mo. Okay? So, para lang manalo ka, kailangan paabutin mo ng overtime yung laro. Kasi kung hindi mo pa paabutin sa overtime yon, malaki ang chance ang matatalo ka. Kaya nga sinasabi ng ibang magaling magbasketball, magaling na player na dapat hindi ka magpapalamang o magpapatambak ng malaki dahil mahirap humabol. Kakapusin ka sa oras at syempre yung pagod. Yung dalawa na yun yung posible mong mangyari sa'yo. Kung hindi pagod, kapos sa oras. So yun yung nangyari sa UE, no? Saan ka nakakita na matatapos na yung second quarter, magti-30 points pa lang yung UE. It's very uncharacteristic na natambakan ng UE ng ganung kalaki. Magto 20 points papunta pa lang sila sa 30 points pagkatapos ng matatapos na yung second quarter. Although humabol sila, na ibaba nila into single digit yung lamang, pero yun na nga yung lagi kong sinasabi na kinapos sila sa oras. Nakaya naman ng player sila, wala namang pinulikat. Kaso ang problema, kapos sa oras. So yun yung sinasabi na hindi ka dapat papatambak ng malaki. Bakit lumamang ng malaki ang UST? Turnovers ng UE first quarter pa lang. No, yung rebounds ng UST, hindi nila mapuntahan si Precious Momoway dahil sa dami ng turnover sila, and Momoway is a markman, markado na si Momoway. So kailangan maghanap na sila ng options. Kasi yun dapat yun yung sinasabi na kung ikaw ay sentro at import kagaya ni Momoway, asahan mo nang hindi makakarating sa iyo yung bola. So anong gagawin para maging effective ka sa team? Doon ka sa kabila. Sa kabila ka babanat. And then, get defensive rebounds, get block shots, box out, and eventually rim run ka. Kasi wala. Kung maghihintay ka sa half court set, markado ka na. So buti na lang, chances are makakascore ka kapag ka medyo lumuwag yung depensa dahil medyo pagod na yung kalaban mo. So siguro naman pag nakakuha ka ng blocks, nakakuha ka ng rebounds, siguro naman worth it na yun para sa team mo. It's not all about offense. It's all about yung magkaroon ka ng impact sa kabila. Kasi eventually, kapag ka dumedepensa ka, mag-iisip na yung kalaban mo. Yung coach ng kalaban mo. Sila yung mag-a-adjust kapag ka ikaw ang nasa depensa, which is baka ang mangyari niyan, magugulo yung maganda nilang rhythm sa offense. At eventually, kapag nagulo na yung rhythm nila, makakascore ka na. Dahil medyo bibitawan ka na yan kasi nag-adjust na sila. So, yun lang po.